Dinala siya sa malaking bahay na iyon para lang mabigyan ng magandang buhay. Pero kabaliktaran ang nangyari kay Baby Sarah. Bilang apon, naging si Angelina si Sarah. Ginawa siyang alila at bunturan ng inis at galit. Pero kung namumuhi man siya sa malulupit na umampon sa kanya, higit pa siyang namumuhi sa kanyang ina na napakaganda, napakatalino, napakayaman at minamahal ng isang lalaking karapat-dapat. May pagkakataon pa ba mag-inang pinaglayo ng kapalaran at pinaglapit ng Diyos minsan pa? Ako si Sarah, na ngayon ay si Angelina, ang batang naghirap ngunit may pangarap. At ito ang aking kwento. Taong 1984, sa Mandaluyong malapit sa EDSA, ang uha ng bagong silang na sanggol ay narinig sa mahihirap na kabahayan sa Pook Pangarap sa madaling araw na iyon. Bubog-bubog ang pawis ng teenager na ina pero naluluha na sa galak. Ano ang anak ko? Tanong ni Daniela Molina, 18, mula sa Buena Familia. Babae na malago ang buhok, magandang tulad mo, ining. Sagot ng matandang hilot. Uso sa Pook Pangarap ang nanganganak sa bahay, sa tulong ng hilot o kaya'y kumadrona. Napaluha si Daniela habang nakatingin sa anak na pinagyayaman ng hilot at ng mag-inang Elise at Aling Tanya. Si Elise ay kaibigan ni Daniela. Nakikitira mayamang teenager sa maliit na bahay nila, Aling Tanya. Nanay ka na, Daniela. Oo nga, nakaraos din ako, Elise. Huwag ka muna magsasalita at pakakakabagan. Masama. Paalala ni Aling Tanya. At wag na wag kang magpapakabinat, ining. Akong bahala mag-alaga sa iyo. Mura lamang ang bayad. Mabait naman talaga ang hilot na si Aling Malin. Luhaan namang tumango si Daniela. May sapat na pera pa naman siyang panggastos. Pero alam din niyang kailangan na niyang magtipid ng husto. Hindi kasi siya maaaring bumalik sa mayayamang magulang. Tinakasan kasi niya ang mga ito nung mahahalata na ang kanyang kabuntisan. Napatay na siguro siya ng kanyang ama kung nagkataong nalaman ng kanyang sinapit sa responsable niyang boyfriend. Minahal niya si Richard, pero nang nabuntis na siya, para nang bulang nawala ang binata. Sabi ng mga magulang ay nasa Amerika na raw. Meaning, wala na siyang hahabulin. Kinatatakutan niyang ibubungang iskandalo sa kanyang pamilya. Kaya siya'y lumayas at nagtungo sa Mandaluyong mula sa bayan nila sa Bulacan. Sa Mandaluyong nakilala si Elise na tindera sa bangketa. Noong naghahanap siya ng mauupahang silid, kina Elise at Aling Tanya na siya napatira. Nagbabayad lang siya ng para sa kwarto at pagkain. Mamag-ina lang naman sa maliit na bahay, sina Elise at Aling Tanya. Natutong mamuhay sa napakahirap na kapaligiran ang anak mayamang teenager. May CR pero tagpi-tagpi at dibuhos. May ilaw pero malamlam dahil nagtitipid sa kuryente. May kapirasong kusina, kapirasong hapagkainan, dingding na yari sa yulungang tabla at tumutulong bubong na yero. Walang screen ang bahay, natural. Mainit dahil maliit ang bintana at dikit-dikit ang maliliiting bahay. Huwag siyang maghanap ng aircon. Sa pook na ito, wala ring matinong telebisyon. Meron namang lumang TV set sina Elise na kapag mainit na ay ayaw nang mag-function. Bukod pa sa isang channel na kukuha dahil walang matinong antena. Dusa talaga si Daniela sa bagong buhay dito sa Pook Pangarap. Noon pa mang nagbubuntis siya hanggang ngayong makapagsilang. Alam naman niyang hinahanap siya ng mga magulang, pero hindi naman siya makikita dito sa Mandaluyong, sa lugar ng mahihirap. Parinindigan na lamang niya ang nakasalanan. Deklara ni Daniela sa sarili. Hindi na talaga siya babalik sa mga magulang kahit mahal na mahal niya ang dating buhay niya na maalwan. Aba, may birthmark sa tiyan tong anak mo, Daniela. Manghang sabi ni Elise sa mayamang kaibigang kapwa teenager. Ang hilot at sina Aling Tanya at Elise ay magkakatulong sa pagbibihis at pagyayaman sa sanggol na babae. Ay, oo nga, Daniela. Parang korteng star na maliit. Pagkumpirma ni Aling Tanya. Talaga? Na-excite ang bagong panganak na anak mayaman. Patingin naman, sabik na ako sa anak ko. Inilapit naman ng nakangiting hilot. May palatandaan ang anak mo, Daniela. Malugod na minasdan ng teenager na ina ang baby, pero sinarili ang nasa isip. Nasa gitnang-gitna rin pala ng tiyan ang birthmark ng anak ko. Katulad din ng birthmark ko. Ang ganda-ganda. Ano nga pala ang pangalan at irerehistro ko na sa munisipyo? Paalala ng hilot.
Natigilan si Daniela. Wala pa siyang naiisip na pangalan. Sa totoo lang, kasi naman, naging okupado ang kanyang isip at panahon sa pamamanglaw sa kanyang sinapit. Wala pa ho, Aling Marlene. Marahang sabi ni Daniela. Aba, mag-isip ka na, Ining, kahit bukas na pagbalik ko. Opo, Aling Marlene, may pangalan na ako maiisip pagbalik nyo. At dahil wala pa lang tatay ang anak mo, Ining, sa apelyido mo isusunod ang bata. Alam mo ba yon? Tumango si Daniela, kahit pangalalo siyang nalilito. At naliligalig na rin. Umalis na si Aling Malin nang makumpleto na ang dapat na gawin sa pinaanak na teenager. Katabi na ni Daniela sa malit na papag ang sanggol. Pinasususo na niya iyon. Daniela, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Elise. Gagamitin ng anak ko ang apelido namin, Elise. Ibig sabihin magkakaroon ng illegitimate granddaughter ang parents ko. At magagalit ang mga magulang mo, ganon? Luhaang tumango si Daniela. Masyado silang partikular sa moral values, Elise. Wala sa hinagap nilang magkakaroon sila ng anak na dalagang ina. Lalong wala sa agenda nila ang magkaroon ng bastardong apo. Aba, sobra naman sila. Pero malay mo, kapag nakita nila itong cute mong baby, maglubag ang kalooban. Tapat na kaibigan si Elise. Ewan ko, natatakot akong humarap sa kanila. Lalo na kay Daddy na lay minister pa sa church namin. Aba, baliktad naman. Di ba dapat na mas makatao ang mga makadiyos? Mas dapat kanilang mahalin dahil ikaw ay kwan, naligaw ng landas. Bago nila pagkaabalahang silbihan ang mga nasa tamang landas, ikaw na munang aasikasuhin, hindi ba? Napailing napangiti ng mapait si Daniela Molina. You don't know my parents, Elise. Galit nga sila sa mga makasalanan. Hay, ewan. Teka, at ako pala'y kailangan maghanda na sa aking negosyo. Kung kailangan mo ng assist, gisingin mo si inay, okay? Tumango si Daniela kay Elise. Maluha-luha na naman sa habag para sa sarili. I love you, friend. Huy, emosyonal ka na naman dyan. Ano kaya't puntahan ko na sa Bulacan ng parents mong mayayaman? Ituturo kong kinalalagyan mong lungga. Dumilim ang mukha ni Daniela. Yan ang wag na wag mong gagawin, Elise. Magdaramdam ako sa iyo habang buhay. Sige ka. Oo na, hindi na. Biro lang, Daniela, okay? Hinagod-hagod siya sa buhok ni Elise. Kinabukasan, nagbalik si Aling Malin para alagaan ang bagong panganak na si Daniela. May handa ng pangalan para sa sanggol, si Daniela. Ano na nga ulit ang ngalan ng baby, Ineng? May kahinaan ng tenga ni Aling Malin. Sara Molina ho. Aba, maganda. Bagay sa anak mo, Ineng. 15 araw na ang sanggol ni Daniela nang mabulabog ang buong puok pangarap. Alas 7 ng gabi, nang mabilis na lumaganap ang napakalaking sunog. Nasa looban ng bahay ni Aling Tanya. Nakukulong sila sa malaking apoy. Kanya-kanyang pulasan ng mga tao. Inililigtas ang anumang ari-arian, pati na ang kanilang buhay. Dinampot kagad ni Daniela ang kanyang baby. Sumagupa na sila sa apoy para makaligtas. Ganoon din ang ginawa ni Elise at Aling Tanya. Halos damit lamang sa katawan ang nadala. Kagulo at sigawan ng mga tao. Nakakahilo ng usok at apoy. Ang alam ni Daniela, natumba na sila ng kanyang baby. Oh my God! No! Ayoko pong mamatay kami dito ng baby ko. Sa nagdidilim na paningin ni Daniela, nakita niyang may payat na lalaking kumuha sa kanyang anak. Yun lang ang natatanda ng teenager bago tuluyang pinanawa ng ulirat. Sa bahay ng mga Molina. Kinabukasan, hindi makapaniwala sa nakikita sa larawan. Sa dyaryo sina Homer at Amalia Molina. Si Homer ay panayang lunok, nalaglag na luha. Napaluha si Amalia. Siya nga, Homer. Anak nga natin nila sa tratong yan ng sunog sa Mandaluyong. After almost 7 months mula nang lumaya si Daniela, niloob ni Lord na matagpuan na natin ang ating anak Amalia. Muling tinitigan ng mag-asawang Katoliko ang larawan ng mga taong nasunugan. Kapilang doon si Daniela na marusing na umiiyak. Binasa ni Homer ang caption ng litrato. Ang mga taga-Pook Pangarap habang helpless sa pinapanood ang nasusunog nilang mga tirahan kagabi. Nang araw ding iyon, nagtungo sa Mandaluyong mula Bulacan sina Homer at Amalia Molina. Nakita ng mayamang mag-asawa si Daniela sa evacuation center. Luha ang nagyakap ang mag-inang Amalia at Daniela. Yumakap din sa teenager ang amang si Homer. Mommy, Daddy,
Napakarami po na naging problema ko. Kaya ako lumayas. Quiet, Daniela, anak. It's alright. Whatever it was, kalimutan na natin. Ang importante magkakasama na tayong muli ng daddy mo. Nawawala po ang baby ko. Napakagulhol si Daniela. Namutla sina Homer at Amalia sa kanilang narinig. Nagkaanak na ang kanilang unika iha? At isa bang kukulo-kulon tiyan ang lalaking nakabuntis dito? Kaya't dito sa lugar na mahihirap nakatira? Sinong nakabuntis sa iyo, Daniela? Nasaan na? Nagpapakahinahon si Homer kahit nais na yatang pumatay ng tao. Specifically, ang lalaking nakabuntis sa kanyang anak. Si Richard Balasabas po, taga Dasma. Mayaman pala, bakit dito ka tinira? Galit na tanong ni Amalia. Iniwan po niya ako, noon pa mang nasa poder ninyo ako at 2 months pregnant. Natakot po ako kaya ako lumayas. Dito ako sa Mandaluyong napatira. Luha ang yukong-yuko si Daniela. Aasahan na niyang itatakwil siya ng mga magulang ngayong nalaman na ang kanyang kasalanan. Kay tagalan na tahimik ang kanyang magulang. Mahirap tanggapin na nangyari sa kanilang kaisa-isang anak. Pero makaraan ng ilang sandali na naig ang pagiging Kristiyano nila. Uuwi na tayo sa Bulacan, anak. Mommy, nawawala nga pong anak ko. May damumpot sa kanya kagabi habang nagkakagulo sa sunog. Bumalong ang luha ni Daniela. Hahanapin natin. Tiyak na taga rito rin yun, sabi ni Homer. Pero hindi na talaga nakita ng mga Molina ang anak ni Daniela. Walang makapagsabi kung sinong payat na lalaking tumangay sa sanggol na may munting star sa tiyan. Babalik na muna sila sa Bulacan si Daniela at ang mga magulang, pero nangakong ipagpapatuloy ang paghahanap sa anak niya. Nakapagpaalam naman kina Elise at Aling Tanya sina Daniela. Ang mag-inay nakaligtas naman sa sunog na bahagyang paso lamang sa katawan ng damage. Pero ang kukunti nga lang nagamit, pati lumang TV set, ay kinain pa ng apoy. Nagkita-kita sila sa evacuation center. Bayaan mo, Daniela. Ako mismo magtatanong-tanong ulit sa mga taga-Puok Pangarap tungkol sa baby mo. Makikita rin natin ang bata. Elise, mamamatay ako kapag hindi na ibalik sa akin ang anak ko. Sino kayang walang hiyang kumuha sa bata? Baka naman ililigtas. I don't know, Elise. Basta, payat ang lalaking kumuha kay Sarah. Daniela, napakaraming payat sa Puok Pangarap. Mga kulang sa kain at sobra sa drugs. Luha ang naging tugon ng batang-batang ina. Sina Homer at Amalia ay hindi naman nakalimot magpasalamat sa mag-inang naging suporta ni Daniela sa nagdaang mga buwan. At bilang pasasalamat po, Aling Tanya, Elise, tanggapin ho ninyo itong aming tulong na pera. Kay kapal na sobre, puro dadaanin ang laman. Hindi bababa sa 10,000 piso. Napaluha sina Aling Tanya at Elise. Mababait po naman pala kayo. Hindi dapat nagtago sa inyo si Daniela ng mahabang panahon. Aling Tanya, ang importante ho, buo na muli ang aming pamilya. Hindi na po muling mapapariwara ang aming anak. Tapat naman sa mga salita si Amalia. Babalik po kami rito para ituloy ang paghahanap sa bata, sabi ni Homer. Napakaganda po ni Sarah, sabi ni Elise sa mga magulang ng kaibigan. Sarah? Hindi na unawaan ni Amalia. Ang apo ninyo, Mommy. Sarah ang pinangalan ko, sagot ni Daniela. Nagkatinginan sina Amalia at Homer. May apo na pala sila. Lolo at lola na pala sila. Hindi pa naman sila handang maging grandparents. Nasa mid-40s pa lamang silang mag-asawa. Si Paco, alias Praning ang payat na lalaking kumuha kay Baby Sarah. Mas tama sigurong sabihin na dinukot ni Paco ang anak ni Daniela noong kasagsagan ng sunog. Tagalibis si Paco at may kaibigan siyang taga-Puok Pangarap. At dahil lihim siyang membro ng sindikatong nagpapakilos sa mga pulubing gumagamit ng mga sanggol sa pagpapalimos nang magkasunog ay ang baby ni Daniela ang naisipan niyang nakawin. Nai-dispose na niya ang baby. Ngayon kabilang na sa mga sanggol sa EDSA na gamit sa pagpapalimos. May pera na naman siyang pabuyan ng sindikato. Maghahapi-happy ngayon si Pakong, Praning, sa paborito niyang bar sa EDSA, sa bandang Farmers. Sa isang billboard, nakita ni Paco ang commercial ng isang sabong pampaligo na bumabanggit sa salitang konsensya. Tinawanan lamang ito ni Pacong Praning. Konsensya? Wala ka nun, Pards? Tumawid sa EDSA ang payat na lalaki. Nahagip ng mabilis na 10-wheeler truck. Basag ang ulo, bali-bali ang mga buto. Ang lalaking walang konsensya
wala na ring buhay. Namatay ito, dead on the spot. Sa hindi kalayuan, sa isang bahagi ng EDSA, ang pulubing kilik ang sanggol ay namamalimos sa mga nakatrapik na sasakyan. Si Baby Sara ang kalong ng pulubing babae. Ang dalawang teenager na yagit ng EDSA, sina Larry at Rosel, ay mabilis pero buong ingat na nagawa ang kanilang misyon ng gabing iyon. Isa na namang sanggol na itakas nila mula sa mga pulubing ginagamit ang mga sindikato. May kariton na panghakot ng basurang pwedeng i-recycle sina Rosel at Larry. Dito nila tinago ang sanggol na iiwan nila sa isang mayamang pamilya. Naging misyon na nga ng dalawang kabataan na baguhin ang buhay ng mga kaawa-awang sanggol sa EDSA. Ang isang ito na nasa kariton nang busisiin ni Rosel ay napag-alaman nilang batang babae na may cute na birthmark sa tiyan na korting munting bituin. Kung mayaman lamang tayo, Rosel, gugustuhin kong tayo nang mag-ampon sa batang ito. Ang cute niya! Kaso ay hindi tayo mayaman, Larry. Kaya walang choice itong si cute kundi ipamigay natin sa mayaman. Aba, ginitian tayo o Rosel? Oo nga, Larry. Ay, nakakagigil ang baby na to kahit marusing at payat. Sino kaya ang tunay niyang magulang? Pabuntong hiningang naitanong ni Larry na hindi naman direktang si Rosel ang tinatanong. Baka isang irresponsableng ina na naatim iparenta ang bata sa mga pulubi. Sagot ng teenager na yagit. Baka naman pulubi din sa EDSA ang nanay nito, Rosel. Ang tiyak ay napabayaan ng batang to. Deklara ni Rosel na kahit gaya ni Larry na teenager ay buo na ang loob. Bago pa nagliwanag, naisabit na ni Rosel at Larry sa rehas ng gate ang marangyang bahay ang malaking shopping bag na kilalagyan ng bata. Nakatayo doon sila Larry at Rosel nang hindi namamalayan ni Numan. Pagdating sa safe na lugar, naglista si Rosel sa daladalang notebook. Baby girl na may star birthmark sa tiyan. Sa bahay sa Catolo Street, Cubao, July 3, 1984. May nadamang kaligayahan si Rosel at Larry. Isa na naman kasing bata ang babaguhin nilang kapalaran. For the better. At hindi sila nagsisisi sa kanilang ginagawang ito. Sino ba naman tatanggi sa buhay na maalwan? At nagpatuloy na sa kanilang trabaho sa paligid-ligid ng EDSA sila Larry at Rosel. Tayo kaya? Hanggang dito na lang ba tayo sa pumumulot ng basura? May hinanakit na naitanong ni Rosel sa kaibigang kapwa yagit. Siguro naman pagpapalain din tayo ng Diyos, Rosel. Mababait naman tayo eh. Kapag tayo makakaahon sa hirap, Larry, sana tayo pa rin. Ano naman ang ibig mong sabihin tayo pa rin? Tanong ng lalaking teenager. Tayo pa rin. Ganito, magkaibigan. Akala ko, tayo pa rin na magkakatuluyan, Rosel. Masaya ka, Larry. Hindi pa ako mag-aasawa. Takot pa ako manganak. Tanga, bilang babae dapat kang magkaanak. Bakit? Magmamadre ka ba, ha, Rosel? Ewan. Basta ewan. Tayo na nga at nang makarami ng kita. Sa loob ng gate ng malaking bahay sa Katolos, ang plastic bag na nilalagyan ni Baby Sara, pilit nilulundag ng mga asong alaga ng mayamang pamilya. Umiiyak na kasi ang sanggol. Nagugutom na. Tahol ng tahol ang mga aso. Nilulundag pa rin ang batang kapag minalas ay walang kalaban-laban na makakagat ng may man's best friend. Stop it! Brutus! Hercules! Nakakabulahaw kayo! Sigaw ng padre de pamilya ang nagpahinto sa dalawang aso sa posibleng paglapa sa laman ng plastic bag. Na-curious naman si Ferdinand Montilla sa plastic bag na nanggagaling ang uha ng bata. Karamba! May bata nga! Nasilip na ng padre de pamilya ang Montilla ang loob ng bag. Tarantang dinala niya iyon sa loob ng bahay. Sumisigaw sa asawa. Mimi! Mimi, dali! May napulot akong baby sa gate natin. Ang misis na nasa banyo at naliligo ay napatakbo sa salas na nakaroba lamang. Pati mga maids ng mayamang mag-asawa ay nabulabog. Nagsuguran din sa kaniroroonan ni Ferdinand Montilla. Mangha silang lahat. Nagmumula sa plastic bag ang uha ng sanggol. Madaling nilabas si Margaret Montilla ang laman ng bag. Madre mia, bata nga! Malakas na nasambit ng ginang. Ang lago po ng buhok niya, Ma'am Margaret. Ang cute-cute po, ma'am. Kahit marusing at payatot. Ang dalawang maids na sina Kakay at Claring ay hindi rin napigilan ng mga bunganga. Tinitigan sila ni Ferdinand. Makuha raw sila sa tingin. Nakuha naman.
Tahimik nang nagbalik sa mga gawaing bahay ang dalawang katulong. Anong gagawin natin dyan, Ferdinand? Marami na tayong anak, Margaret. Kaya nga. Pero pwede nating i-develop ang sangol na ito bilang personal na tagasilbi ng mga anak natin, Margaret. Kalong na ng ginang ang batang napulot. Sa bagay, iba rin yung may loyalty sa atin ang gagawin nating tagasilbi sa tatlo nating prinsesa. Bahala na. Kapag nag-make claim sa bata, edi isoli natin. Aba, Ferdinand, paano kung bumilang ka na maraming taon? Lugi naman tayo sa hirap at perang itutusos natin sa batang ito. No problem. I-refund muna nila tayo sa lahat nating nagasta, Margaret. Wise ako. Ako pa. Magaling namang businessman si Ferdinand Montilla. Claring! Kakay! Asakasuhin niyo muna tong baby. Sigaw ni Margaret. Ayaw na niyang kalungin ang batang marusing at amoy usok. Sa bahay ng mga Molina sa Bulacan, bahagyaman ay hindi naaalis sa isipan ni Daniela ang anak na nawawala. Iha, hindi ka na naman kakain ng husto. Mommy, baka ko napanan ang baby ko. Kailangan ako ni Sarah. Magkakasalo sa hapunan ng mag-anak. Daniela anak, listen to me. Mahinahong sabi ni Homer Molina. Paano kung ginusto pala ng langit na kusang ilayo sa iyong anak? Napantastikuhan si Daniela sa sinabi ng daddy niya. Daddy, we are talking about an innocent baby here. Paano niyo po masasabing kagustuhan to ng langit? Ako ho ang dapat nag-aalaga sa baby ko. Huminahon ka. Nagpapaliwanagan tayo. Pinipigil ni Homer ang magalit sa anak na nagbibigay ng iskandalo sa kanila. Wala pong dahilan para i-abandon ako ang aking anak. Yun ang klaro, Daddy. Mommy! Hindi naman namin sinabing inabandon mo ng bata. Ang sinasabi namin ng iyong ama, paano nga kung gilason ng Diyos na baguhin ang buhay mo? Isinasali niyo ang Diyos, Mommy naman. Apo mo ang pinag-uusapan natin. Nais na yatang mag-hysterical ni Daniela. Naghahanap siya ng kakampi. Okay. Itutuloy pa rin natin ang paghahanap sa anak mo, Daniela. Huwag mo lamang kukusyonin ang aming paniniwala ng mommy mo. Nakakainsulto eh. Halatang inis na si Homer Molina. Pwede rin namang ako na lamang ang maghahanap para hindi na kayo maabala ni mommy. Gaga ka ba? Hindi ka na nga dapat nang gagalang mag-isa. Delikado na ngayon ang panahon. Uso ang pagkidnap ng mayayaman. May pagka-spoil pa rin si Daniela. I want my baby back. Pumayag naman sina Amalia at Homer. Pero pinasamahan sa tiyahing matandang dalaga si Daniela kay Auntie Belly. Sumakay si Daniela sa family van na may sariling driver. Nagpahatid si Daniela sa Mandaluyong. Hinanap niya si Elise. Sa bangketa niya natagpuan ng kaibigan. Daniela, kamusta ka na? Elise, nawawala pa rin si Sarah, ang baby ko. Lumuha na naman si Daniela. Napailing naman si Elise. Sinaklot din ang lungkot. Ewan ba, wala talaga nakapansin sa baby at payat na lalaki. Tinanong ko mga nasunugan, Daniela. Hindi ako papayag na basta na lamang maglalahong parang bula ang anak ko, Elise. Kahit abutin ako ng maraming taon, hahanapin ko si Sarah. Ilang buwan na rin nawawala ang baby mo? 2, 3 na ba? Magtatatlong buwan na. At araw-araw para akong pinapatay sa pag-aalala sa anak ko, Elise. Napakahirap pala. Ang driver ng van at si Auntie Belly ay nasa hindi kalayuan. Instructed sila ni Homer at Amalia Molina na wag nang hiwalayan ng tingin si Daniela. Mga security force mo? Ninuso ni Elise ang dalawang kasama ni Daniela. Tumango ang batang-batang ina. Takot si mommy na ako naman ang makidnap. Wow, iba talaga ang anak mayaman. Parang gintong iniingatan. Ang gaya kong mahirap, heto. Kahit babad sa kalye, hindi makikidnap. Kahit pa nga sabi ng inay, maganda rin ako. Hi! Wala nga pumapansin sa beauty ko eh. Elise, saan ko pa kaya maaaring hanapin ang anak ko? Umikot sa paligid ang mga mata ni Daniela, hoping against hope na makikita niyang bigla ang kanyang baby. May nakita siyang nagpapalimos na may kilik na sanggol. Sandali, sabi ni Daniela, sabay takbo. Hoy Daniela, saan ka pupunta? Kinabahan si Elise, pati si Auntie Belly at ang driver ay naligalig. Sinundan kaagad si Daniela. Ang pulubi palang may kalang ng sanggol ang nilapitan ni Daniela. Minasdan agad dito ang sanggol na nakabalot sa maraming lampin. Bakit po, Ale? Tanong ng babaeng pulubi na bata pa at malakas ang katawan.
Akala ko ay anak ko. Pasensya na. Hindi malaman ni Daniela kung sabay matutuwa o malulungkot na ibang sanggol ang kalong ng pulubi. Pero nanaig ang labi sa lungkot. Ikatutuwa pa pala niyang makita ang yagit na sanggol ang kanyang anak kesa ganitong hindi pa rin niya natatagpuan si Sarah. Ale, parimos po, pagkain ng bata. Inilahad na ng pulubi ang maruming kamay. Ang pusong ina ni Daniela ay natinag. Alang-alang man lamang sa baby, magbibigay siya ng limos. Dumukot siya sa wallet. Eto. Nako, tangkwe. Ang galing. Thank you. Bait-bait nyo. Thank you. Napasayaw na yata sa tuwa ang pulubing may kalong na sanggol. Anak mo ba yan? Tanong ni Daniela. Ha? Kwan? Oo. Oo pala ang sagot. Diyan ka na, ma'am. Bago pa muling nakapagtanong si Daniela, nakataluyan ang pulubing babae. Saka naunawaan ni Daniela na posibleng totoong nababalitaan niya noon pa. Na ang mga sanggol na ginagamit sa pagpapalimos ay posibleng hiniram lamang ng mga pulubi para makahingi ng simpatya. Siguro hindi tunay na anak ng babaeng yun ang sanggol. Naisip ni Daniela. Daniela, okay ka lang? Nakalapit na sa dalagang ina si Elise. Hindi siya ang baby ko, Elise. Pumatak na naman ang luha ni Daniela. Bisit ang taong payat yun. Nakakainis na talaga. Siya ang punot dulo ng pagdurusa mo. Ngayon eh. Niyakap ni Elise ang kaibigan. Daniela, ganito na lamang ba tayo? Nagugutom na ako. Nagreklamo na ang tiyahin ni Daniela. Auntie Belly, kumain na muna ho kayo ng driver. Dito lang ho muna ako. Hindi nga pwede kang iwan. Kabilin-bilin na ng mami mo. Napilitang samahan mo na Daniela sa kalapit na restaurant ang tiyahin at ang driver. Sa simbahang hindi kalayuan doon, ang mayamang mag-asawang nakapulot sa kanyang anak ay kasama si baby Sarah, pati na ang 3 anak na babae. Ang yaya ang may kalong sa anak ni Daniela. Ah, kung sasaglit lamang yun sa simbahan si Daniela, baka makita pa niya at makilala agad ang anak na nawawala. After all, 3 buwan pa lamang nagkakahiwalay ang mag-ina. Kaso, ayaw pang ang pagtagpuin ng tadhana si Daniela at baby Sarah. Ang mag-ina ay ilang metro lamang ang layo sa isa't isa. Kalapit lamang kasi ng restaurant ang simbahan. Si Margaret Montilla ay may napansin sa bulletin board ng simbahan. Ferdinand, may binyag pala ngayon tanghali. Ano kaya? Ngayon pa binyagan natin tong ampon natin. Instant binyag, Margaret? Ni wala nga tayong preparasyon. Hindi na naman kailangan, Ferdinand. Gawin nating ninang tong si Yaya Tessie. Ang ninong ay si Isko na driver natin. Ganon? Pero payag na rin si Ferdinand. Bilang negosyante, nais niyang lagi nakakatipid. Lalo pa nga't hindi naman nila tunay na anak ang bata. Baby lang tayo ng baby sa ampon natin. Anong ating ipapangalan? Margaret? Akong bahala doon, Ferdinand. Eh ang kapanganakan ng bata, paano? Ang exact date naman ang hulaan natin. Ano ka ba, Ferdinand? Alam naman nating sinilang yan ng buwan ng July nitong 1984. Marcos baby to. Let's go! Masunurin sa asawa si Ferdinand Montilla. Nagkaroon nga ng instant binyag ang ampon. Sa kalapit na restaurant, wala pa rin kaalam-alam si Daniela na nasa tabi-tabi lamang ang hinahanap niyang sanggol. Lumipas sa mga taon, nakabiguan para kay Daniela. Ni anino ng kanyang anak ay hindi na niya nakita. Napasunod siya sa mga magulang na isabay ang pagpapaunlad sa sarili habang hinahanap ang anak. Nakatapos ng high school at college ang dalagang ina. Isa ng corporate lady si Daniela. Manager na ng marami nilang family corporations. Tanging tagapagmana ng mga negosyo ng kanyang amang si Homer Monilla. Si Homer Molina naman, nagbuhos na lamang ng panahon sa kanyang pagiging lay minister. Marami nang masugid na manliligaw si Daniela. Pero ang dalagang ina, pinipigil ang sariling ma-fall in love. Kasi nga, dala-dala pa rin niya ang bigat ng kalooban sa pagkawala ng kanyang anak. Pero tinatangi niya ang kanyang tutor na si Marlo Benavista na isang binatang galing sa hirap pero ngayon tinitingala na sa business community. We are not getting any younger, Daniela. Alam ko namang you like me. Ayaw mo lang aminin. Nginitian ni Daniela ang binatang lumapit sa kanyang puso. Sobra ka naman, Marlo. Bakit? Halata bang I like you nga, ha? It is obvious, my love. Kinapitan na ni Marlo sa kamay ang dalaga. Otherwise, hindi ka papapasama sa akin sa movie house na to.
Marlo, nagkataon lang na wala akong mayayamang companion, okay? And since mukha ka namang mapagkakatiwalaan, I ask you to join me. Hindi na naituloy pa ng dalaga ang sasabihin. Siniil na kasi siya ng halik ni Marlo sa mga labi. May pagsuyo ang halik ni Marlo sa mga labi ni Daniela. Ang dalagang lihim ng nagkaanak ay bumigay na sa lalaking nais namang mahalin. Kay tagal din ang halik na iyon sa loob ng madilim na sinehan. Si Daniela ay pumikit, nagpaubaya sa kaligayahang kay tagal pinagkait sa sarili. Taong 1994, 10 taon na si Sara Molina. Nasa piling ng pamilya Montilla ay naging si Angelina Montilla, ampo ni na Margaret at Fernando Montilla. Hinulaan na lamang ang birthday ng bata sa baptismal certificate. Alam na isinilang sa taong 1984, buwan ng Hulyo. July 8 ang nilagay na petsa ng kapanganakan. Muntik na ring tumama sa July 3 na siyang tunay na birthday ni Sara, na ngayon ngay si Angelina na. Tita at tito ang tawag ni Angelina kina Margaret at Fernando. Sa 3 anak na babae naman na mag-asawa, ate ang tawag ni Angelina. Ate Judy sa panganay, ang pangalawa ay ate Sandra, at sa bunso ay ate Marian. Grade 4 sa public school si Angelina. Ni hindi alam ng bata na siya ay si Sara Molina, anak ng super yamang Molina clan ng Bulacan. Sina Judy, Sandra at Marian ay sa private school nag-aaral. Hatid at sundo ng van ng pamilya. Si Angelina ay naglalakad lamang sa medyo malayo din namang elementary school. Nakasuot ng kupasinang school uniform, ni walang payong na pananggalang sa init ng araw. Ngayong 10 years old na, ay saka nauunawaan ni Angelina kung ano siya sa tauhan ng mga Montilla. Ampun lamang ako, hindi tunay na anak, kaya't wala akong tunay na tatay at tunay na nanay. Wala ring tunay na mga kapatid dito sa malaking bahay na Tito Fernando at Tita Margaret. Biglang tinawag ng 3 magkakapatid si Angelina. Bakit po mga ate? Nakangiti, magalang na tanong ni Angelina sa magkakapatid na nasa swimming pool ng malaking bahay sa Cubao. Nagwawalis ng mga tuyong dahon si Angelina. Sunog sa araw ang balat. Hindi tulad ni Sandra, Judy at Marian na makikinis at mapuputi ang kutis. Nagkatingin ang 3 ate na sa totoo lamang ay hindi maaaring tumabi sa ganda ng ampon. Aahon na kaming 3 at tutuyuin mo ang aming mga likod. Okay, Angelina? Opo, Ate Judy. Inihahanda ni Angelina ang sarili sa gagawing pang-api na naman ng 3 magkakapatid. Nasasanay na nga rin siya eh. Tulad ng last time, hindi ba siya ay pinagkatawaang ihulog ng 3 ito sa swimming pool? Hindi pa naman siya marunong lumangoy. Sinagip naman siya agad ni Ate Panyang, ang tomboy nilang kusinera. At natandaan niya na siya ay pinakain na Sandra, Marian at Judy ng sandwich na marami palang siling labuyo. Habang siya'y umiiyak sa sobrang anghang at naghahagilap ng tubig na maiinom, ang 3 magkakapatid naman ay tinawanan lamang siya. Ngayon ay ano naman kayang dusang ibibigay sa kanya ng 3? Ano ba ang dapat niyang itawag dito sa mga ito? 3 prinsesa o 3 bruha? Anong iniisip mong gaga ka? Bakit may kakaibang ngiti yata sa lips mo, ha? Kayo ang 3 bruha ng Timbuktu. Sumagot ka, Angelina. Para nang nananabunot si Sandra. Iniisip ko pa kung anong assignment ko sa school, Ate Sandra. Nagsinungaling ang magandang ampon. Nagkatinginan muli ang 3 bruha. May kakaiba kang nalalaman ngayon, Angelina. Habang pinupunasan mo ang likod namin at minamasahe mo kami, ibibida namin sa iyo ang tunay mong pinagmulan. May mischievous smile sa lips ni Judy Montilla. Kinabahan ng batang si Angelina. Ibang version ba ang malalaman niya sa magkakapatid? Di ba ang sabi ng Tito Fernando at Tita Margaret niya, inampon siya ng mga ito sa bahay ampunan, na hindi na matrace kung sino magulang niya dahil nga iniwan lamang siya ng kung sino sa bahay ampunan. Pinunasan niya ang mga likod ng 3 magkakapatid na nakahigang pahilera sa tabi ng pool. Padapa, mga nakatopless. Inggit na inggit si Angelina sa napakakinis na kutis na magkakapatid. Kung tatabi siya sa mga ito, lalong lulutang na siya ay nog-nog, maitim na, sunog sa araw. Pero nagbalik sa pangamba ang isip ni Angelina sa ikukwento daw sa kanya ngayon ng 3. Sana naman, hindi gaanong masakit ang maririnig ang version ng mga ito. Tanggap nga niyang siya ay galing bayang punan, na imposible nang matuntun pa ang tunay niyang mga magulang.
Angelina La Negra, handa ka na bang makinig? Sarkastikong tanong ni Judy. Opo ate, magalang na sagot ni Angelina. Tanggap na niyang siya ay tinatawag na Negra. Sandra, your turn! Utos si Judy sa katabi. Tumihaya si Sandra, tinakpan ng malulusog na dibdib. Saka nagsalita ang buong kaartihan. Ikaw ang Angelina La Negra, nakalagay sa plastic bag ng matampuan ni Daddy. Po? Yanig ang batang babae. Pero sabi po nila tito at tita galing ako sa ampunan. Baliw ka ba? Pinaganda lang niya ang istorya mo, no? Nasa plastic bag ka nga, sinabit ka lang ng kung sino sa gate, saka ka iniwan. Dagdag ni Marian. Munti ka pang malapan ng mga aso namin. Nilulunod ng plastic bag na kanilalagyan mo. Nang ilabot si Angelina. Gusto na niyang magpalaho ng iyak. Kawawang kawawa naman pala siya. Nagpatuloy si Judy. Payat na payat ka. Maitim. Marusing sa usok. Nakabalot sa maraming lampin. Iyak ka ng iyak. Mabuti nga naawa sa'yo si Dad. Inaruga ka. Pinalaki hanggang ngayon. Nais pa yata ni Sandra na tumanaw siya ng malaking utang na loob. Na at least ay binuhay siya ng pamilya Montilla. Pero di ba ang role naman niya sa Montilla household ay hindi isang first class kasambahay, kundi halos isa ng maid. Girl Friday siya ng 3 bruhang magkakapatid. Utos sa number 1. Super alalay na tagadala ng mga gamit kapag may mga school activities. Taga-suklay ng buhok, taga-hilod ng likod, etc. Never siyang tinuring na kapantay ng mga ito. Never! Tanggap na naman niya yun eh. Mismo ang mga umaampon sa kanya nagsabi sa kanya na kaya siya inaruga ay para maging tapat na taga-silbi sa 3 anak na mga ito. Tanggap na rin niyang kaya siyang pagmalapitan ni na Fernando at Margaret. Sa bunot, sampal, batok, natikman na niya sa mga umampon sa kanya. Klaro iyon sa kanyang 10-year-old na kaisipan. Kung gayo'y pipigilan niyang mapaluha. Oh, hindi ka ba na-shock? Angelina La Negra? Inis na tanong ni Judy. Ano ang gusto mong isagot ko po, Ate Judy? Yung totoo, baliw. Nashock po ako, Ate Judy. Awang-awa po ako sa sarili ko. Good, very good. Pinigil mo lang ang mapaiyak, hindi ba? Opo, Ate Sandra. Baka sinasabi mo sa sarili mo na kahit negra ka ay mas beauty ka naman sa amin. Ganun ba? Patuloy sa malupit na pagtrato kay Angelina, ang 3 magkakapatid na Montilla. Nako, hindi po Ate Marian. Never po. Pa-never-never ka pa. Sipain kita dyan eh. Naiinis na naman si Judy. Walang sali-salitang itinaas si Sandra ang t-shirt ng malaking batang babae hanggang sikmura. Nakita na naman ng 3 ang birthmark ni Angelina na courting star. Binaba ni Angelina ang damit pero lalo naman itong tinaas na malditang si Sandra. Pati tuloy ang baby bra ng bata ay nakita na. Bakit po? Gusto nang mapaiyak ni Angelina. Bakit tinititigan ng 3 ang kanyang birthmark? Susunugin kaya ng sigarilyo? Baka naman tutusukin ng aspide. Nagbabangon ng takot sa isip ni Angelina. Guys, look! Lalo naging prominente ang star ni La Negra. Siya yun. Pero alam naman nilang sunog lang siya sa araw ah. Noong magkasakit siya ng tigdas last year, napilitang kulungin siya sa silid na maraming araw. Pumuti siya. Meaning, hindi siya likas na negra. Parang sideshow sa carnival na minamasdan at tinudutot ng 3 ang kanyang birthmark. Sabihin kaya natin kina mommy at daddy na ipabura ang star mark ng gagang to. Hinihingi ni Judy ang opinyon ni Sandra at Marian. Napalunok si Angelina. Mahal pa naman niya ang kanyang birthmark. Alam niyang siya lamang ang merong ganito. Bakit naman sis? Tanong ni Sandra sa panganay. Wala lang, para masaya. Sagot ni Judy. Oh, naiinggit ka kamo. Nangaasar ang bunsong si Marian. Napikon si Judy. Sinabunutan ng kapatid. Gumanti naman si Marian ng pagsabunot din. Na-expose sa mga boobs ng dalawa. Tumalon sila sa swimming pool at doon tinuloy ang bakbakan. Nakisali na rin si Sandra sa kaguluhan. Tumalon din ito sa pool. Nakahinga naman ng maluwag si Angelina. At least, ligtas pa ang kanyang birthmark sa 3 bruhan ng Timbuktu. Pero, sadya bang maliit ang mundo? Ang business ng mga Montilla ay nakadepende na lang pala sa negosyo ng mga Molina. Good morning, Miss Molina. Sit down. Tama lamang ang dating ninyo, Mr. and Mrs. Montilla. Oh, please, Iha.
If first name basis mo na lamang kami nitong misis ko. Anyway, matagal na rin kaming supplier ng parents mo. Call me Tito Fernando. Call my wife Tita Margaret. O Marga. Okay, tawagin na rin po akong Daniela. Wag nang Miss Molina. Ang mga Molina na dating maraming sinusuplayang outlets ng kanilang paper products ay nalulugi na. Ang tanging pag-asa nila ay ang patuloy na pagtangkilik ng napakalaking publishing and printing company ng mga Molina. Laging maaasahan ang bayad ng mga Molina. Alam din ito ng mga Montilla. Kaya nga ganito na lamang ang panunuyo ng mga Montilla sa mga Molina. At dahil si Daniela ang nasa helm ng mother company ng mga Molina businesses, ito ang dapat kausapin ng mga Montilla. Kailangan nilang mahuli ang loob na magandang babaeng ito. Alam ng mga Montilla. Ang ganda-ganda mo talaga, Daniela. Napakaswerte mo. Hindi po naman, Tita Marga. May share of big problems din po ako. Naalala na naman ni Daniela, out of the blue, ang anak niyang 10 taon ang nawawala. Talaga, Daniela? Nagkakaproblema pa ba ang tulad mong who has everything? Suwabe ang pambobola ni Marga Montilla. Ano ba naman ang problema niya sa babaeng to? Naibalik naman ni Daniela ang sarili sa tamang perspective. Kalilimutan naman niya ang problema kay Baby Sara. No, hindi pala baby ang anak ko ngayon. 10 years old na siya. Kinorek ni Daniela ang sarili. Ano na kaya ang pangalan niya? Daniela, are you alright, Iha? Tanong ni Ferdinand. Are you sick or something? Dagdag naman ni Mimi. Kunwari ay nagkikare talaga sa kaharap. No, Tita Marga, Tito Ferdinand, I'm fine. Mabuti pa ho doon tayo magpatuloy ng getting to know talk sa bagong kantinitong building sa ground floor. Aba, okay doon. Malamig ang aircon. Sabi ni Marga. And the food is nice pero hindi mahal ang presyo. Dagdag ni Ferdinand. Nag-express elevator silang tatlo hanggang sa ground floor. Pero pagbukas ng elevator, kumunot agad ang noon ni Marga at Ferdinand. Kasi nakita nila sa lobby si Angelina na patanga-tanga, halatang nagagala. Hoy! Piningot agad ni Marga sa tenga ang batang babae. Anong ginagawa mo rito, ha? Di ba sabi ko sa'yo doon ka lang maghintay sa van? Napaigdad si Angelina. Halatang nasaktan ng bata sa pingot ng ginang na umampon. Aray ko po! Aray ko! Ang tigas ng ulo mo! Binatukan din ni Ferdinand si Angelina ng malakas. Si Daniela ay naiskandalo sa hindi inaasahang display of anger na tinuturing na business associates. Gayunpaman ay nagtimpi siya. Hindi niya dapat isali sa business ang personal na mga bagay. Naghahanap lang naman po ako ng CR, Tita Marga. Luhaang nangatwiran si Angelina. Nabagbag ang damdamin ni Daniela. Oh, may mabigat naman palang dahilan ng bata. Wait here. I will show her the nearest restroom. Napahiya naman sina Marga at Ferdinand. Nako, huwag ka na mag-abala, Daniela. Ako na lamang ang sasama sa batang yan. No, Tita Marga. It's my pleasure. Hindi yun na itatanong, sabi ko sa mga batang babae. Come, Iha. Hindi napigil si Daniela. Masuyong kinapitan niya sa braso ang hindi nakikilalang anak para maihatid sa CR. Napapailing na nagkatinginan sina Marga at Ferdinand. Bullshit! Nakakahiya kay Daniela. Gaga kasi ang Angelinang yun. Nakakagigil sa galit. Mukha na siguro tayong kontrabida kay Daniela. Hindi. Basta pilitin natin kunin ang loob niya. Business natin nakataya sa good relationship natin sa mga Molina, Margaret. Remember that? Kundi sana nagpagala-gala ang lintak na Angelinang yun, wala tayong kapintasan kay Daniela. Nagkausap kahit konti sina Angelina at Daniela sa loob ng restroom ng Molina Building. Pamangkin ka ba nila? Ampun lang po, ma'am. Call me Tita Daniela. Gusto kitang maging kaibigan, Iha. Ako naman ho si Angelina, 10 years old. Kaedad na pala siya ng anak kong nawawala. Kailan ka naman inampon ng mga mag-asawang Molina, Angelina? Ay, since birth pa po. Ganun? Nagkaka-interes si Daniela sa batang kausap. Hanggang sa makalabas ng restroom, patuloy ang kwentuhan ni Daniela at Angelina. Ang sagwa nga daw po ng pinagmulan ko ng mga ate ko na hindi naman tunay na mga ate. Mga anak po sila ni Tita Marga at Tito Ferdinand. Masagwa ang pinagmulan mo, Angelina? Ibinulong na magandang bata. Nasa plastic bag daw po ako, sinabit sa gate nila.
Halos napain na daw po ako ng mga aso na makuha ni na tito at tita. Oh my God! Pasalamat na rin pala tayo at nailigtas ka ng mga Montilla. Oo nga po, tanggap ko na pong ganito ang kapalaran ko, ma'am. Lalong nakadama ng habag sa batang babae si Daniela. Ewan ko ba, Angelina? Unang kita ko pa lang sa'yo, magaan agad ang loob ko. Probably dahil kay age mong baby ko. Girl din. Akala ko po dalaga kayo, ma'am. Ang ganda-ganda niyo po kasi at bata pa. Maganda pa ang katawan. Nasa na po ang anak ninyo na ka-age ko? Tiyak na singganda niyo siya. Napalunok si Daniela. Masasabi ba niya sa bata na ang anak niya ay 10 taon nang nawawala? No! Hindi niya dapat bigyan ng pagkakataon ang sino man na maawa sa kanya. Ayaw na ayaw ni Daniela na may naaawa sa kanya. Pero siguro ay sasabihin din niya kay Angelina sa ibang pagkakataon. Ma'am? Ha? Okay lang po, wag niyo na pong sagutin ang tungkol sa inyong anak na ka-age ko. Makulit lang naman po talaga ako eh. Sorry po. Nako, Angelina, hindi naman ako nagalit. Friends pa rin tayo, okay? Talaga po? Kahit nog-nog sunog ang kulay ko at kayo napakaputi. Nagningning ang mga mata ni Angelina. Natawa naman si Daniela sa colorful language na ginagamit ng magandang bata. Sunog ka lang sa araw, I'm sure, Angelina. And yes, I want us to be friends. Daniela, gosh, nabala ka na talaga ng batang yan. Hangos na sumalubong si Marga sa dalawa. No naman ho, Tita Marga. Enjoy naman akong kausap tong si Angelina. Friends na nga ho kami eh. Ha? Hindi makapaniwala si Marga Montilla. Nothing fantastic here, Tita. I just happen to do like this young girl. Lagi niyo po siyang isasama rito, please. Ha? Muling hindi makapaniwala si Marga. Kwan, kung makakasaya sa'yo, Daniela, why not? Makakasaya po sa akin. Kasi nananabik po ako sa anak na babae. Baka kapatid na babae. You are too young to have a 10-year-old child, Daniela. Pagtatawid ni Margaret. Hindi naman masabi ni Daniela na anak na babae nga ang pinananabikan niya. Specifically, isang tulad ni Angelina na 10-year-old. Nakahulag po si Angelina. Tita Marga, may anak po si Tita Daniela na ka-age ko. Hoy, bata ka. Huwag kang makulit. Dalagang-dalaga si Miss Daniela at huwag mo pala siyang tawaging Tita Daniela dahil nakaka-insulto. Naimbiyera na naman sa batang babae si Marga. Si Angelina ay tumahimik na lamang. Bumalik ka na sa van ngayon din, Angelina. Galit na utos si Margaret sa ampon. Sunod naman agad ang magandang bata, halatang natakot sa umampon. Hi Daniela, ganito talaga ako, bad-tempered. Pareho kami ni Tito Ferdinand mo, grabing magalit. Kawawa po naman si Angelina, tila na pagbubunto na ninyo. Wala naman kasi kaming kaamor-amor talaga sa ampon nang yun, Daniela. Wala kayong kaamor-amor kay Angelina? Lalong nahabag sa batang babae si Daniela. Well, I'm just being honest lang naman, Daniela. Pero kung gusto mo pa rin magkaibigan kayo ni Angelina, sige, ipapasyal ko rito paminsan-minsan. Yes, please do, Tita Marga. Vibes ko ho talaga si Angelina. No problemo. Nakangiting tugon ni Marga. Nagpapalapad siya ng papel sa mayamang heiress ng Molina Empire. Ang mga simpleng bagay ay kaya niyang gawin para dito. Saturday night, nangungulit na si Marlo sa nobya. I said let's get married, Daniela. Jeez, 4 years tayo mag-sweethearts. Napailing, napabuntong hininga si Daniela. Totoo naman ang sinabi ni Marlo. Sa nagdaang 4 na taon, nagkasya lamang sila sa heavy petting and passionate kissing. Nagbigay na rin naman siya kay Marlo ng total sex, minsan nga lang. Hindi na mauulit hanggat hindi pa sila kasal. Ang pinakahuling nais mangyari ni Daniela ay mabuntis na naman siya out of wedlock. Hindi pa sa ngayon, Marlo. Why not now? Ano ba talaga ang hinihintay mo? We are both 28 years old. Hindi ako paabot ng another year longer, Daniela. Seryoso ang mukha ng binatang negosyante. Na-offend si Daniela. Are you threatening me, Marlo? It's now or never na pala. Pinipressure na kita dahil inip na ako. Give me a good reason kung bakit hindi pa tayo dapat ikasal. You want a good reason? Fine, I'll give you one. Ayoko pang pakasal sa'yo dahil may emotional baggage pa ako. Natigilan si Marlo. Emotional baggage? Baka naman nawalan ka lang ng gana
sa sobrang tagal natin. Marlu, may anak ako sa pagdadalaga. What? Napantastikuhan si Marlu at ipinagtapat ni Daniela ang lahat-lahat tungkol sa kanyang nakatagong kasalanan. Nasentro si Baby Sara na nawala sa sunog 10 years ago. If this is but a sick joke, please spare me, Daniela. Ayaw sanang maniwala ng binata, pero sinumpa ni Daniela na totoo ang lahat. Dinitalye pa nga ang naganap na sunog sa Pook Pangarap, pati ang pagkidnap sa isang payat na lalaki sa kanyang sanggol. Litong-lito si Marlu. Kay daming binago si Daniela sa kanyang pananaw. Naibang bigla ang napagandang image ito sa kanya. Si Daniela Molina, dalagang ina, na anak ka na kung sinong irresponsableng teenager. Nagkaanak na pala ang babaeng nais niyang iharap sa altar. I need some time to think, Daniela. Hindi ako handa sa ipinagtapat mo. Huwag ka nang mag-isip, Marlu. Right now, binibigyan na kita ng kalayaan. Unfair sa yung isang tulad kong may karanasan na. Break na tayo. Ikaw pa nagmamataas sa akin ha, Daniela? Ang yabang mo naman. Lumarawan ng galit sa mukha ng dating mahinahon namang binata. Wala tayong dapat pag-usapan ha, Marlu. Matatag si Daniela. Iniwan niya si Marlu sa restaurant ng kanilang tagpuan. Saka siya humagulhol sa loob ng kanyang kotse. Ngayon siya awang-awa sa kanyang sarili. Nawalan na siya ng anak na wala pang lalaking kanyang minamahal. Sa loob ng restaurant, si Marlu ay pilit kinakalma ang sarili. Siya ang dapat nagsabi kay Daniela ng break, hindi ba? Siya rin ang dapat na unang umalis sa restaurant na ito. Ngayon, siya pa ang mukhang kinawawa. Mukha pa siyang talunan sa babaeng may masama palang nakaraan. Ngayon, 2 na ang sugat sa puso ni Daniela. Nanatiling masakit sa kanyang kalooban ang patuloy na pagkabigong makita ang kanyang anak. Ang pangalawang sugat ay ang pagkabigo niya kay Marlu. Or is it si Marlu palang nabigo sa kanya? Ang klaro ay mahal niya si Marlu, pero hindi niya maaatim na magdusa ito sa kanyang piling. Hindi nga matanggap ni Marlu na siya ay nagkaanak sa pagkadalaga, hindi ba? Hayun, gusto mo na daw mag-isip for some time. Maldita rin naman siya. All or nothing. Hindi siya matanggap ni Marlu? Okay lang. Magdudusa na lamang siya silently. Nakatatlong basong light beer na nga siya eh. Here she is. Nag-iisa ngayong gabi sa kanyang condo unit sa 15th floor. Nakatanaw sa umiilaw na lungsod sa kanyang harapan. Nasaan na ang anak ko? I miss my daughter so terribly. Makilala ko pa kaya siya after so many years? Sa kanya naalalang may birthmark nga pala sa tiyan ng kanyang anak. A little star-shaped mark sa may itaas ng pusod. Hindi makakatanggi sa kanya ang temperamental na mag-asawang yun. Kasi alam na nakabidepende ngayon sa Molina business ang negosyo namang ito. Nasaan na kaya ang batang nagtataglay ng tatak na ito? Naitanong ni Daniela sa sarili. Kaedad ni Angelina ang kanyang baby. Si Angelina nga pala. Nangako sina Marga at Ferdinand Montilla na ipapasyal ang bata kapag ninais niya, hindi ba? Well, I can do a little blackmail, can't I? Sa medyo lasing na isip ni Daniela, sumalit ang kapilyahan. Noon din ay tinawagan niya sa landline ng mga Molina. Hello? Tinig lalaki ang nasa kabilang linya. This is Daniela Molina. Sino to? Daniela, what a pleasant surprise. Si Tito Ferdinand mo ito. Pero nagtataka sila ng katabing si Margaret. 2:00 ng madaling araw. Tito Ferdinand, listen, I am so depressed tonight. Napalunok si Ferdinand. Napakaswerte ba niya ngayong gabi na siya ang kailangan ng isang babaeng nangungulila? Anong kailangan? Ano raw? Pabulong na pangungulit ni Margaret kay Ferdinand. Huwag kang maingay. Saway ni Ferdinand sa asawa habang takip ang mouthpiece ng phone. Pinaswawi pa ni Ferdinand ang boses. Saan ba kita pupuntahan, Daniela? Tito, hindi po naman kayo. Si Angelina po ang kailangan niyong papuntahin dito sa kondo ko. Si Angelina? Si Angelinang ampo namin? Mangha si Fernando. Opo, magkukwentuhan lamang po kami. Wala naman pong pasok bukas eh. Pwede niyo po ba siyang ihatid? Isama na rin si Tita Marga. Iha, Daniela, 2:00 na lang madaling araw. Nawiwirdohan na kasi si Fernando. Wala naman siyang makitang dapat hangaan Daniela sa kanilang ampon na sunog sa araw ang balat. Then, ako na lang po ang pupunta dyan. Tito, dyan na lang kami magkukwentuhan ni Angelina.
magdadala ako ng pizza. At nagbaba na ng phone ang magandang lasing. Nataranta naman sina Ferdinand at Marga. Wala silang magagawa kundi saludarin ang napaka-importanteng bisita. Ginising nila kaagad si Angelina at binigyan ng instructions. Wag na wag kang dadaldal ng mga kapintasan namin. Okay? Gaya po ng ano, Tito Ferdinand? Tanong ni Angelina, napupungas-pungas pa. Gaya ng ugali kong nakakatulog na nakanganga sa harap ng TV. Gaya ng gawin ng tita mong nagtatago sa mga inuutangan. Opo, hindi ko po sasabihin. Pati yung mga latay mo sa hita at katawan, itago mo. Huwag na huwag mong sasabing pinalo kita ng sinturon dahil nakabasag ka ng pinggan. Dagdag pa ni Marga, nanlilisik ang mga mata. Naiintindihan naman ng batang si Angelina na ang mga umpampun sa kanya ay takot ding mabulgar ang mga kasalanan. Alam ni Angelina na masama ang pang-api sa kanya na kanya lamang tinitiis. At ngayon, sa harap ni Daniela Molina, gustong maging santo at santa ng mga umaampon sa kanya. Hindi naman marunong sumuway ang maiwait na bata. Okay po, lahat ang sinabi niyo sa akin, susundin ko po. Sige, huwag kang matigas ang ulo para dagdagan namin ang dami ng pagkain mo. Pati kasi ang pagkain ng ampon ay measured. Binabantay ng bawat butil ng bigas na dadaan sa bibig ni Angelina. Kaya ganito kung magsalita si Ferdinand Montilla. Natuwa na doon ang bata. Talaga po? Salamat po. Pero pwede po bang magtanong? Bakit naman po madaling araw pa lang yata ay nangiistorbo na sa atin si Ma'am Daniela? Kaagad na inis si Margaret. Mabilis ang kamay nito. Nahablot at nahila kaagad ang makapal na buhok ng bata. Atribida ka kung magtanong. Gaga ka. Wag na wag kang umasa ng ganyan sa harap ni Daniela. Malaki ang nawawala sa amin kapag napapahiya siya o nagagalit sa iyo. Parang mabubunot ang kanyang buhok. Kaya mangiyak-ngiyak na sumigot si Angelina o Sarah. Opo, Tita Marga. Huwag niyo na pong hilahin ang buhok ko. Ang sakit-sakit po. Nagising ang tatlong anak ng mga Montilla na akala mo'y mga prinsesa. Oh, ano naman ang atrasan ng baliw na yan, Mommy? Yumayabang na eh. Naaaliw lamang sa kanya si Daniela. Nakanegosyo natin. Akala mo kung sino na magsalita? Sinipa ni Sandra sa binti si Angelina. Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Pagsagasaan na kaya kita. Tama na yan, anak. Baka mahalata na ng weirdo si Daniela ang ampon ay minamaltrato natin. Sinaway naman ni Ferdinand ang anak. Nasuya si Marian. Sino ba naman kasi ang Daniela na yan, ano? It seems she is too important. Kahit pa madaling araw kung naaaliw siya sa noglong na to, iistorbohin niya ang ating pamilya? Pinandilata ni Marga ang isa pang anak. Kung magagalit siya sa atin, pwede niya tayong tanggihan bilang kanegosyo. Wala na tayong susupply ng papel natin dahil nga utang, kay laki ng puhunan at mahal nating ipapasa sa buyer. Tayo, na nga lang ang pinagtsatsagaan ng mga Molina dahil matagal na tayong kanegosyo. Kapag nainis sa atin si Daniela, madali siyang kumuha ng supplier na mas mura. Mamumulubi na tayo. Napangiwi si Judy. Ganon? Kay dali lang pala nating maghirap. Akala ko pa naman, kaligan na natin ang mga Ayala. Muntik nang sabunutan ni Ferdinand ang sarili na nadadalang na buhok. Ayala? Ni katiting ng yaman nila hindi natin kayang pantayan. Eh bakit ganun? Matagal na tayong ganito. Dapat mas maunlad na tayo ngayon. Siguro mahala sa atin ang ampon na to. Bago pa nasaway si Sandra, natadyakan na dito sa likod si Angelina. Sob-sob sa sahig si Angelina. Malakas ang impact. Tumama ang kanyang mukha sa marmol. Ano ka ba, Sandra? Nang hilakbot si Marga. Hindi dahil sa naaawa siya sa ampon, kung hindi dahil inaalala niya kung paano nila pahaharapin si Angelina kay Daniela na may sariwang pasa sa mukha. Umiiyak naman si Angelina dahil saktan. Kung ako po ang malas, siguro po lalayas na lamang ako. Lalong na high blood si Margaret. Ano? Dahil alam mong may isang mayaman na interesado sa'yo, kaya mo nang sabihin ang umalis dito. Lagi na lang po kasi akong sinasaktan. Kung minsan parang hindi ko na kaya. Impit ang hagulhol ni Angelina. Para lamang siyang isang laruan na pwedeng hindi magustuhan at pwede rin namang magustuhan. Hinaltak ni Marga ang ampon at dinuro. Hoy, hindi ka pa nakakabayad sa pagpapalaki namin sa'yo. Walang sinong mamakikinabang sa'yo kundi kami. Nakuha mo ang loob ni Daniela Molina. Aywan namin kung bakit. Pwes, dahil pag-aari ka namin, susunod ka sa lahat ng gusto namin.
Ang papel mo ay para pasayin si Daniela at nang sa ganun, mananatiling masigla ang negosyo ng pamilya namin sa kanya. Naiintindihan mo ba? Mapait na napakagatlabi si Angelina. Ganito na lang ba talaga? Gaya ni Daniela Molina. Gusto siya nito. Magaan ang loob nito sa kanya. Kaya hindi naman niya maunawaan kung bakit. At dahil mayaman ito at makapangyarihan, pati ang mga umampon sa kanya ay nayayang kaagad. Siya ang ginagamit ng kasangkapan para bigyan ng katuwaan ng isang kasing yaman ni Daniela Molina. Nakadama ng munting galit si Angelina sa hindi nakikilalang ina. Kahit madaling araw, pupunta ito sa bahay ng mga Montilla para lamang makipagkwentuhan sa kanya. Wala rin naman pala itong kaibahan sa mga Montilla. Spoiled. Bruha! Walang pakundangan kung alipinin ng iba. At kung ayaw niya, lagot siya sa mga Montilla. Siguradong alam ito ni Daniela at wala itong kaiber sa kanya. Basta't ang nais lamang Daniela, maging tila reyna na pwedeng pasunurin ng kahit sino. Nang humarap si Angelina sa hindi nakikilalang ina, ay parang sasabog ang dibdib niya sa galit dito. Wala namang kamalay-malay si Daniela na siya pala ang kinamumuhian na nito. Hi Angelina, you know what? Mainit pang dala kong pizza na may cheese sa gilid. May dala rin akong maramig na soft drink. Saluhan mo ko ha? At magkwentuhan naman tayo kasi hindi talaga ako makatulog eh. Hindi sumagot ang bata. Halika, umupo ka dito sa tabi ko Angelina. Hinawakan ni Daniela ang kamay ng hindi nakikilalang anak. Pero binawi ng bata ang kanyang kamay. Huwag niyo na po akong hilahin. Kaya ko naman pong umupo kung saan ninyo ako gustong paupuin. Natigilan si Daniela. Dahil sa dalawang bagay. Una, ang unfriendly na pakikitungo sa kanya ni Angelina. Pangalawa, ang sariwang pasa nito sa mukha. Napaano yan? May kutob na si Daniela at ngayon nakakaramas siya ng galit. Nadapa ako, kani-kaning na lang. Hindi naniniwala. Nadapa o pinagbuhatan ka ng kamay ng mga Montilla? Hindi, alam niyo po, problema ko na lamang po ito. Napakabata mo pa para suluhin ng ganyang problema, Angelina. Kung minamaltrato ka nga nila dito, inamin na nga sa akin ng mag-asawang Montilla na wala silang amor sa iyo dahil ampun ka lang. Sanay na po ako doon. Matigas sa tugon ni Angelina. Para sa kanya, normal na sa kanya ang alilain ng mga Montilla. Pero ang hindi niya matanggap ay kung pati ang kung sinong mayaman ito ay makikisali na rin sa pagmamando sa kanya. Hindi pa naman siya napakain nito ng kahit isang kutsarang kanin. Oo nga, ngayon ay inaalok siya ng pizza. Pero sapat na ba to para madagdagan pa ang mga taong nagmamando sa kanya? Sobra naman. Naramdaman naman ni Daniela na nagiging negatibo ang dating niya sa ampon ng mga Montilla. May naamoy pa si Angelina. Amoy ala kayo. Ganyan po ang amoy ni Tito Ferdinand kapag lasing at bumubulagta na lamang sa salas. Napahiya si Daniela. It's just a few bottle of beer. And, okay, 2 shots ng brandy. Babae kayo pero naglalasing kayo? Puro ng pagkadisgusto ang magandang mukha ng sunog na araw na ampon. Pero sa halip na mainis si Daniela sa ganoong attitude sa kanya, nang hindi nakikilalang anak ay naaaliw pa siya. She is simply great, sabi ng isip niya. Very honest na bata, dagdag pang sabi niya sa sarili. Not because she is rich and influential. Ang batang ito ay nagkandarapal pa. Aba, may karakter. Para rin siya. Hindi siya takot magrebelde. Hindi nga ba't nung nabuntis siya ay umalis siya sa masaganang poder ng mga magulang at nanirahan kina Elise na nasa isang pook na mahihirap. I simply adore her. Halata naman siyang manuyo sa batang ito. At ganoon nga ang ginawa ni Daniela. Lalo pa niyang nilambingan ang kanyang boses. Angelina, I'm sorry kung nang istorbo ako sa iyo. Hindi mo nga maiintindihan kung bakit ako naririto. You see, I'm just lonely. Hindi ba sinabi ko naman sa iyo na may anak akong kaedad mo? Siguro namimiss ko lang siya kaya gusto kitang makita at makakwentuhan. Kaya ganun siguro dahil lasing kayo. Mailap pa rin ang bata. Oo nga, nakainom nga ako. Sorry din tungkol dito. Puro kayo sorry. Inis ka kasi. Napayo ko ang bata. Ayaw niyang sabihin kung bakit siya mas naiinis. Kasi dahil sa pagdating ng Danielang ito ay bigla na naman siyang nasaktan ng mga Montilla. Pagod na pagod siya sa walang katapusang trabaho sa bahay.
Konting tulog lamang ang pahinga niya. Nasira pa namang Montilla dahil dumating nga si Daniela Molina. Katakot-takot na bilin pa sa kanya na kapag hindi niya tinupad, malilintikan na naman siya. May sariwa na naman siyang pasa sa mukha ni hindi niya maaaring sabihin sa magtatanong kung paano siya nagkaroon. Daniela Molina. Tila ba ang pagdating ni Daniela Molina ito sa kanyang buhay ay dagdag pang parusa? Angelina, I need to know kung na paano talaga ang sariwang pasang yan sa mukha mo. Kumpirmasyon ang gusto ni Daniela. Dama niyang nasa isang hindi magandang kalagayan ang batang ito at gusto niyang matulungan. Tinangka niyang hawakan ang baba ni Angelina, lalo pa na makita ang pasa at masiyasat ng husto. Pero iniwasan naman ng bata ang mukha. Naging magkaibigan na naman tayo, hindi ba? Nafo-frustrate na yata si Daniela sa kalamigan sa kanya ni Angelina. Ang gusto ko po, wag na po kayo maging interesado sa akin. Yun lang po. Natigilan si Daniela. Ganito ba ang tinuro ng mga Molina kay Angelina? Ang layuan siya. Dahil kaya ayaw ng mga Montilla na malalaman pa niya ang maraming bagay? Kay lakas talaga ng kutob ni Daniela. Angelina, sinasaktan ka nila no? Wala na nga silang amor sa'yo pero sinasaktan ka pa nila. Pinormalan na rin ni Daniela si Angelina. Napapiksi ang bata. Hindi po, huwag yun na po akong pakialaman. Bakit ka ba ganyan? Dapat ngay matuwa ka na interesado ko sa'yo. Ano ba ang gusto mo? Na kung may problema ka wala nang tutulong sa'yo? Basta po, mas gusto ko po na sa ibang bata na lamang kayo makipagkaibigan. Napabuntong hininga si Daniela. Hindi niya maaaring patulan ang batang ito. May psychological disturbance sa buhay nito. Isa pa, naparito siya para makipagkwentuhan dito. Para maibsan ang kanyang kalungkutan, hindi ba? Isa pa rin, gusto niya itong makakain ng masarap at mainit na pizza, hindi ba? Iniba na lamang niyang usapan. Alam mo, masustansyang pizza. Ayon sa nabasa kong article. Protein rich ito. Magpapatangkad lalo sa'yo. Alam mo ba, na matangkad ka, Angelina? You're also lanky. Mahahaba ang biyas. Siguradong pwedeng-pwede kang maging model paglaki mo. Wala siyang narinig na sagot mula sa bata. Ang ginawa ni Daniela, binuksan na lamang ang mainit na pizza. Ang masarap na amoy nito ay kaagad nilang nalanghap. Kumuha ng isang slice si Daniela at buong sarap na kinagat niya kaagad ang malaking bahagi nito. Tastes good. Tikman mo, Angelina. Bata pa lamang si Angelina. Umiral ang likas na kahinaan pagdating sa masasarap na pagkain. Napalunok na ito. At dahil palaging gutom, dahil kulang-kulang sa pagkain, kay nipis na naging resistance nito sa alok ni Daniela. Hindi napigil ng bata ang sariling dumampot ng isang malaking slice sa loob ng bukas ng box na malapad. At gaya ng ginawa ni Daniela, isang malaking kagat din ang ginawa niya sa hawak na slice. Napabungis-ngis si Daniela na makitang dumikit sa paligid ng magandang bibig ni Angelina ang melting cheese ng pizza, pati na ang iba pang halo na bacon, grilled beef at mushroom. Para bang napaka-natural kay lang Daniela ang kumuha ng paper napkin at buong giliw na pinunasan ng namamansyahang bibig ni Angelina. Ganyan din akong kumain noon. Lumalampas kasi sa bibig ko ang kinakagat ko. Halatang nag-blush ang bata. Naging maamo uli ito. Habang pinupunasan na Daniela ang kanyang bibig, nakakadama naman ang bata ng pamilyar na ligaya. Ganoon ba kung sakaling may mommy siya? Matutuwa siya kung pupunasan ito ang mantsa sa kanyang bibig. Ang hindi alam ni na Daniela at Angelina, palihim palang nakasilip ang buong pamilyang Montilla. Look at them! Aba, daig pa ang tunay na mag-ina. Baka kaya nagayumang super beauty at super rich na Montilla na yan ang ating ampon, mommy. Inis na nagtanong si Judy. Baka praning ang Danielang yan eh, sagot ni Ferdinand. Wala tayong choice kundi gandahan ang pakikitungo kay Angelina mula ngayon. Tingnan ninyo. Halatang pilit na pinagsasalita ni Daniela si Angelina kung paano nakuha ang sariwang pasana iyon, sabi ni Margaret. Kapag binukutay ni Angelina sa Daniela Molina yan, patayin na natin ang ampon na yan. Gigil si Sandra. Do you really mean it? Makukulong tayo, paalala ni Judy sa kapatid. Ay sige, hindi na. Patulugin na lamang natin siya sa isang higaang maraming langgam. Bubudburan natin ang langgam ang higaan niya. Nakangisi si Marian. Hindi kaya dadaldalang ang hilinang yan kay Daniela? Ha, Ferdinand?
Kinakabahan ako. Malaki ang takot sa atin ni Angelina. Margaret, tingnan mo. Niayaw ang ilapit ni Angelina ang loob niya kay Daniela. Sumusunod lamang siya sa atin. Humarap siya kay Daniela. Pero hindi si makikipagkaibigan kaya walang maaasahan ng dalilang iyan na isusumbong sa kanya ni Angelina. Hindi ko yata gusto. Mukhang okay na sila habang kumakain ng pizza. Puna naman ni Margaret sa eksenang tinatanaw nila. Kumakain lang naman, hindi naman nagkukwentuhan. Safe pa rin ang sekreto nating pagmamaltrato sa ating ampon, Margaret. Nagpapalakas ng loob ang padre ni pamilyang masama rin ang ugali. Bakit nga kaya? Tanong na naman ni Judy. Anong bakit nga kaya, anak? Yang si Daniela Molina, bakit nga nakikipaglapit kay Angelina? Malay natin. Naiiling na lamang sa frustration si Margaret. Ang katahimikan nilang dalawa, habang paunti-unting nauubos ang pizza ay nagpapasaya na rin kay Daniela. Nararamdaman na niya na kahit papaano, nagsisimula na maging panatag si Angelina sa kanya. And that is good enough. Hindi man nagsasalita si Angelina, ang presence nito ay may kakaiba ng kahulugan sa damdamin ni Daniela. The child makes her happy, kahit wala itong koneksyon sa kanya, sa duguman o laman. Siya na ang magiging protector ng batang ito. Deklara ni Daniela sa sarili. Wala nang mananakit kay Angelina. Kung meron man, who knows? Maaring itong si Angelina ang ibinigay sa kanya ng Diyos para maibsan ang pangungulila niya sa kanyang tunay na anak. May naisip gawin si Daniela. Why not? Baka naman kapag pinakita niya ang kakaibang balat niya sa kanyang tiyan na ang korte bituin na maitim, ay ma-excite niya ang isang batang babae na gaya ni Angelina. Angelina, sa atin lamang ito ha? May ipapakita ko sa iyo na kakaibang balat sa aking tiyan, malapit sa pusod. Natigilan ng bata. Tama ba ang dinig niya? May balat sa tiyan, itong si Miss Daniela, at malapit din sa pusod. Bago pa nasagot ang tanong ni Angelina sa sarili, ay pasimple lang itinaas ni Daniela ang laylayan ng kanyang cardigan na pang itaas. Lalong nanlaki ang mga mata ni Angelina. Kitang-kita niya kasi ang tila kakambal ng kanyang balat o birthmark. Nasa malapit ng puso din niya ang korteng bituin na itim. Paano nagkaroon sila ni Miss Daniela ng balat na magkapareho? Natuliro naman si Daniela sa reaksyon ni Angelina. Namalikmata ba ito sa kanyang balat o nayanig? Hey, Angelina, huwag kang matakot dyan ha. It's just a birthmark. Balat sa salitang Tagalog. Hindi naman talaga makakapagsalita si Angelina. Mas matindi ngayon ang kanyang nararamdaman. Bakit ba parang konektado sa kanya ang babaeng ito? Bigla na lamang itong dumating sa kanyang buhay. Pagkatapos ngayon ay para bang ang dami-dami nilang bagay na pinagsasaluhan. Pati balat sa katawan. Nawala ng ganang kumain bigla si Angelina. Mabilis itong tumayo at patakbong lumayo kay Daniela. Pero mas mabilis si Daniela. Nahabol niya ang batang mailap. Sandali nga, ano na naman ba ang problema? Nakikipagkaibigan ako sa iyo pero para akong may sakit na iniiwasan mo. What I showed you is just a birthmark. Mahalaga ang balat kong to dahil may ganito rin ang aking anak sa parehong lugar. Pareho rin ang laki ng birthmark namin. Siyempre, nung kasisilang pa lamang niya sa kanya, maliit pa muna ang balat na yun. You know what? Mahahanap ko ng aking anak by using my birthmark. Noon ko pa ito dapat ginawa eh. Hindi bale, hindi pa naman huli ang lahat. Namutla na yata si Angelina. Naghahanap pala talaga ng anak ang Daniela na ito. Isang anak na kapareho ng birthmark nito. So, paano naman kaya siya? Parehong-pareho sila ng birthmark ni Daniela. Pero, imposible namang siya ang nawawalang anak nito. Pero baka naman siya nga. Nagawa ng Daniela na ito na ilagay siya sa supot at isabit sa gate ng mga Montilya at muntik na siyang malapa ng mga aso. Ang aba niyang kalagayan ng panahon na iyon, noong wala pa siyang kamalay-malay na sanggol at basta na lamang ipinaampon sa kung sinong mayaman, ay nabuhay na naman sa isipan ng batang babae. Mapapatawad ba naman niya ang isang inang gumawa ng ganoon sa kanyang anak? Nanlilisik ang mga mata ni Angelina kay Daniela nang humarap. Salbahe ka! Ayoko sa iyo! Ayoko sa iyo! What? Lalo lang naguluhan si Daniela, pero hindi niya talaga binitawan ng bata. Hindi naman masakit ang pagkakahawak niya sa braso nito. Tinitiyak niya iyon. Maagos na ang mga luha ni Angelina. Ayaw kitang makita! Ayaw kitang makita! What is it, Angelina?
Kinakabahan na si Daniela. Kinukutaban. Nababasa niyang lahat ng kilos ng matalinong batang ito. Isang bata na nang kanyang makita ay para bang kilala na niya. Para bang napakapamilyar. Para bang dati ng bahagi ng kanyang puso. Kinikilabutan si Daniela. Kaedad ng kanyang anak ang batang ito na isang ampon. Bakit ba hindi niya naisip kaagad ang posibilidad? Nagkatitigan ng mag-ina. Si Daniela, galit pa rin. Defiant. Gustong makatakas. Si Daniela ay patindi ng patindi ang bulong ng puso. Nayayanig siya sa lumilinaw na katotohanan. Ang mga mata ni Angelina, hindi ba hawig ng kanyang mga mata? Ang labi nito. Hindi ba ganoon din naman ang korte ng mga labi niya? Ang ilong nito. My God, the exact replica ng sa kanya. At kung hindi inalila ang batang ito, natitiyak niyang kasing kinis din niya ito. Kasing puti, mamula-mula rin ang kutis na kahit na ngayon. Kahit na sa hirap ay kasing kinis pa rin niya ang sunog na kutis ni Angelina. Napabulalas ng maiyak si Daniela. My God, how can I be so blind? Hanap ako ng hanap. Nang makaharap kita, hindi kita nakilala. I blamed God for not finding you. Yun naman pala, talagang dinala kanya sa akin, right in front of my very own eyes. Si Angelina ay matalim ang mga mata. Hindi ikaw ang mommy ko. Wala na akong mommy. Wala na akong mommy, narinig mo ba? Hindi yun pinakinggan ni Daniela. Luha ang bigla niyang tinaas ang lumang blouse sa suot ng bata. At namangha pa rin siya na makita niya ang eksaktong kapareho ng balat niya na hugis maitim na bituin. Magkasing laki, magkasing linaw ang mga balat nila. Nanginginig na ang buong katawan ni Daniela. Nagpupumiglas man ang natagpo ang anak, ay niyakap niya ito na napakahigpit at pinaghahalikan ang buong mukha. My baby! My baby! Ayoko pa rin sa'yo. Ayoko pa rin sa'yo. Umiiyak na nagpupumiglas si Angelina. Anak, hindi naman kita pinamigay eh. Hindi ako nang iwan sa'yo sa gate ng mga Montilla. Hindi ko gagawin yun. Lumayas nga ako sa mga mayaman kong magulang dahil sa'yo. Inabando na tayo ng walang kwenta mong ama. Pero hindi kita iiwan. Ninakaw ka lang sa akin ng magkasunog sa lugar ng mga mahihirap na tinitirhan ko noon. Yan ang totoong kwento ng buhay mo. Hindi kita itinakwil. Pabagal ng pabagal ang pagpupumiglas ng bata. Palakas naman ng palakas ang kanyang pag-iyak. Maya-maya ay parang batang sumusuko na ito sa hirap, na ang mukha ay sinisiksik na lamang sa balikat, na napakaganda at napakabata pa niyang ina. Buong pagmamahal na hinahagod ni Daniela ang buhok ng kanyang anak. Napapangiti na siya. Magiging maligaya na siya sa wakas. Nakita na rin niya ang isang batang bubuong muli sa kanyang buhay. Mali, hindi pala niya nakita. Mas tamang sabihin na talagang God guided her to her daughter. Bigla namang nawala ang ngiti ng luhaang si Daniela nang makita ang sabay-sabay na lumapit sa kanila ang pamilya Montilla. My daughter's tormentors. Humanda kayo. Dumakdak kaagad si Margaret. Ano na naman ba ang ginawang kadramahan ng ampo namin sa inyo, ha, Daniela? Umiksena ba yan nang akala mo siya ang best child actress ng FAMAS? Ikaw naman kasi, ang dami namang cute na bata. Yan pa nakakagiliwan mo. Ang tamad nga niya magsuklay at magtoothbrush eh. Marahan mo nang tinigil Daniela ang pagyakap sa anak. Tumayo silang tuwid. Hinarap ang buong pamilya. Sinuyod niya ito ng mga matang may nagbabagang malamig na galit. Isang walang muwang na batang pinagkatiwala sa inyo. Pero anong inyong ginawa? Hindi ninyo siya minahal. Ni hindi man lamang ninyo respeto ang kanyang karapatan. Ginagawa ninyo siyang alila, kapalit ng kakarampot na pinapakain ninyo sa kanya araw-araw. Kayo, na wala nang hinahangad kundi ang manatili ang koneksyon ng negosyo ninyo sa negosyo namin. Alam ba ninyo kung sinong batang to? Nanuyo ang mga lalamunan ng pamilya Montilla. Nagkalakas loob naman si Ferdinand Montilla na magtanong, sino ba siya, Daniela? Klaro, ang deklarasyon ni Daniela muli na. Sa pamamagitan ng kambal na balat sa aming katawan, sigurado na akong siyang nawawala kong kaisa-isang anak at kaisa-isang apo ng aking mga magulang. Ang kanyang tunay na pangalan ay Sara Molina. Siya ay si Ara, noong sanggol pa lamang at hindi pa ninanakaw sa akin. Napatanga ang buong pamilya Montilla. Sina Ferdinand at Margaret ay para nang maiihi dahil sa nerbiyos. Para na ngayon ang kanilang negosyo. Ang sariwang pasa ni Angelina, sa mukha ay palatandaan ng kanilang kalupitan. Ang tatlong anak ng mga Montilla na sina Judy, Sandra at Marian
ay daig pa ang maaamong tupa. Kaya naman pala kahit gaano kasunog ang kulay ni Angelina dahil bilad sa araw, ni hindi pa rin nila mapantayan kahit konti ang ganda nito. Kay ganda naman pala ng ina at namana ito lahat ni Angelina. Ang hindi maikubling kagandahan ng ampon, ang ugat ng kanilang galit dito. Ampon lang, wala silang sinabi sa beauty. Nanginginig sa galit si Daniela. Pero alam din naman niya na gaano man kalupit ang pamilyang ito, dapat pa rin siyang magpasalamat dahil natagpuan pa niyang buhay ang kanyang anak. Magkano ninyo ako sisingilan sa ginawa niyong pagpapalaki kay Sarah? Taas noong tanong ni Daniela sa pamilya Montilla. Nabuhayang bigla ng loob sina Ferdinand at Margaret, pati na rin ang kanilang mga anak. Aba, tumatanaw naman pala ng utang na loob si Daniela eh. Dapat lang. After all, nandiyan naman ang kanyang anak. Humihinga naman, ano ba ang problema? Umiral kaagad kay Ferdinand ang business sense niya kuno. Wala iyon, Daniela. Hindi kami magpapabayad. Sapat nang manatili ang koneksyon namin sa negosyo ng mga Molina. Alam kasi ni Ferdinand na mas matatag sila kung magkoneksyon pa ang negosyo nila ang wag mapuputol. Ngumiti ng sarkastiko si Daniela. But I only do business with people that I respect, Mr. Montilla. Nanuyo na ang lalamunan ni na Ferdinand at Margaret. Sa nalalaman ko pa lamang ngayon na dinanas ang anak ko sa inyong mga kamay, paano ko pa kayo irerespeto? Nang uusig si Daniela. Hindi masama kung dinidisiplina lang namin ng bata. Nangangatwiran pa rin si Ferdinand Montilla. Marami siyang latay sa katawan, luma at bago. Natitiyak kong marami pang sasabihin o isusumbong sa akin ng anak ko. Gumaralgalang boss si Daniela. Hindi yata makaya ng kanyang isip na balikan ang mga eksena ng pagdurusa ng kanyang anak. Kung pwede nga lamang ba niyang patayin ang malulupit na ito. Dapat mong isipin na salbahe rin naman ang batang yan. Busa ni Margaret. Tinaasan lamang ng kilay ni Daniela ang babae. Kung sa bibig mo manggagaling ang mga salita, hindi ako maniniwala. Sige na nga, bayaran mo na lamang kami sa pagpapalaki namin sa kanya. Kung hindi niya makukuha ang ginto, di silver na lang. May halaga pa rin naman. Ito ang takbo ngayon ng utak ni Ferdinand Montilla. Tumawa si Daniela, isang tawang ng mamaliit kina Ferdinand at Margaret, pati na rin sa mga salbahing anak ng mga ito. Stop insulting us, sigaw ni Margaret. I can't help it. Nakakatawa naman kasi talaga. Ang kakaparenggot ay babayad ko sa inyo dahil halos wala naman kayo nagawa para sa anak ko. Ay hindi pa sapat sa malaking halagang gagastos niyo sa abogado because I will sue the both of you for child abuse. Napanganga at namutla ang mag-asawang Montilla. Mawawalan na nga sila ng negosyo pagkatapos silang bitiwan ni Daniela. Matatali pa sila sa walang katapusang kaso at gastos sa mga abogado. Tayo na anak ko. Wala kang bibit-bitin na gamit mula sa pamilyang to. Para ganap ang bagong buhay na tatahakin mo na magkasama tayo. Buong pagmamahal na binalingan ni Daniela ang anak na si Sarah Molina. Magkakapit kamay na umalis ang mag-ina sa malaking bahay ng mga Montilla. Nagkabakasyon pa si Daniela ng 3 buwan para masolo nila ni Sarah o Angelina ang isa't isa sa ibang bansa. Sinabi na niya sa mga magulang na natagpuan na niya ang kanyang anak, pero humingi siya ng dispensa dahil magbabanding muna silang mag-ina at palulusugin daw muna niya ang bata na siya mismo ang mag-aalaga bago niya ito dadalhin sa mga magulang. Kaya naman ang dinala ni Daniela si Sarah sa lolo at lola nito na taranta ang 2 matanda sa pagtanggap sa batang lalong gumanda at kuminis. Kahigpit ng yakap ni na Homer at Amalia Molina sa kanilang apo na hindi nila akalaing mamahalin naman pala nila ng husto kaagad. Look at her now! Sila ang pinaka-proud na grandparents sa balat ng lupa. Panay ang halik nila sa kanilang apo. Nang umagang iyon, sa tabi ng Olympic-size na swimming pool ng mga Molina, buong pagmamahal na kinakandong pa ni Daniela si Sarah habang nakaupo sa gilid ng pool. Are you still angry with me, Ara? I am not angry with you na po, Mommy. I love you na nga eh. Ang pait at hinanakit ay halos burado na sa murang isipan ni Sarah, aka Angelina. Ang gusto na lamang niya ngayon ay talagang maging tunay na bata sa piling ng kanyang ina. Siniil ng halik ni Daniela ang pisngi ng anak. I love you too, baby. Pilyang ngumiti si Ara o Angelina. Bibigyan mo rin ba ako ng daddy? Natigilan si Daniela. Baby,
ang daddy mo ay 5 years ago nang namatay sa isang car racing accident. Kumpirmado kong balita. Nag-asawa siya ng iba pero hindi sila nagkaanak. I'm sorry, pero niwala ka pang kapatid anak ko. Nakangiti pa rin si Ara. Hindi naman ang daddy na yun ang sinasabi ko eh. Sabi ni lolo at lola, may matagal ka na raw na boyfriend. Ang pangalan ay Marlu. Gwapo daw at mabait, pero inayawan mo na. Umasim ang mukha ni Daniela, pero humapdi naman ang kanyang puso. Ayaw din naman niya sa akin eh, hindi niya ako matanggap. Ay, tumawag po siya kahapon, mommy. Ako po nakasagot. Sabi ko po umalis kayo. Tinanong pa nga niya kung ako daw ba ang baby mo eh. Gusto niya raw ako makilala. Ang cute daw ng boses ko. Napantastikuhan si Daniela. Parang may nag-aawitan sa kaibuturan ng kanyang damdamin. Bakit di mo kaagad sinabi sa akin, ha? Are you cooking up something, kid? Dadalaw daw siya ngayon, mommy. Kaswa lamang nasagot ng smarting bata. Nataranta naman si Daniela. Ha? Ikaw talaga, hindi mo sinabi kaagad. Tingnan mo nga itsura ko. Nakabikini pa man din ako. But that is perfectly alright with me, Daniela. May sumagot na kilalang kilala niya ang boses. Nahihiyang tumayo si Daniela. Kapit kamay sila ni Angelina. Hindi na niya maitago ang napaganda na niyang katawan sa dating nobyo na hanggang ngayon ay minamahal pa rin siya. Sino nagpatuloy sa'yo? Ang maid? Very awkward na tanong ni Daniela sa binatang businessman. Pinatuloy ako ng maid sa bahay ninyo. Sana patuyurin mo rin ako muli sa puso mo. Buong pagpapakumbaba ang tono ni Marlu. Dumiretso ang titig ni Daniela kay Marlu. At paano ang aking anak? I tell you, Marlu, I want her to have no less than an ideal father. Yung mamahalin siya unconditionally bilang tunay na anak. Magagawa mo kaya iyan? Ngumiti si Marlu at nagsasayaw ang mga matang bumaling kay Sarah o Angelina. Daniela, we had a good start yesterday na magkakwentuhan kami sa phone. Nabigla lang naman ako nung una, Daniela. Pero ngayon, wala nang problema sa akin kahit ilan ang anak mo sa labas. I love you so much. Hindi kita maaaring iwan for whatever reason. After you, my love life is a wreck. Kaya nga nagbalik ako. Nasa mga mata ni Marlu ang katotohanan sa pahayag na ito. Ang katapatan, ang walang katumbas na pagmamahal. Nang magyakap sina Daniel at Marlu, nakangiti ng maluwang si Sarah, o Ara, o Angelina. Napakagaan ng loob niya kay Marlu. There is no better daddy than him. Sabay na tumingin sa kanya sina Daniel at Marlu. Patakbong sumugod ang masayang bata sa dalawa at yumakap. At this early, nag-family hug na sila. Pagkaraan ng 10 taon, natunto ni na Rosel at Larry ang kinaroroonan ng isa pang sanggol na pinamigay nila sa mayayamang bahay sa paligid ng EDSA. Nagpakilala ang dalawa sa mag-asawang Daniela at Marlu. Naiyak si Daniela nang malaman kung sino sina Rosel at Larry. Kayo pala ang nag-iwan ng anak ko sa gate ng mga Montilla. May mga malalaking aso kasi noon sa kanilang bakuran. Sa sobrang takot namin, sinabit na lamang namin ng bata na nasa malaking supot sa kanilang gate. Paano kung nakagat at nalapan ng mga aso ang anak ko? Nanumbat pa rin si Daniela. Pansamantalang nakalimutan na sina Rosel at Larry ang nagligtas sa anak nila sa kalagayan nito sa isang sanggol na pinanghahanap buhay ng sindikato sa EDSA. Naging emosyonal lang naman si Daniela. Alam ito ni na Martin, Rosel at Larry. Buong pagmamahal na inakbayan at tinalikan ni Marlu ang pisngi ng asawa. Daniela, darling, ito na ang closure o pagsasara ng mahirap na buhay na dinanas ninyong mag-ina. May utang na loob tayo sa mag-asawang ito. Kung hindi nila inalis ang anak mo sa EDSA, baka mas napahamak pa. Sa ngayon, our life is perfect. Magtatapos na si Sarah sa kursong business management. Ite-train na natin siya sa ating mga negosyo and she is happy playing it to her younger siblings na sina Michael at John. Nagpahid naman kaagad ng luha sa Daniela at ngumiti na kina Rosel at Larry. Maraming salamat. Nagyakap sila ni Rosel. Maya-maya ay nasa malaking salas na sila, nagkukwentuhan. Nang dumating si Sarah galing sa lakad nito, tulong-tulong sila sa pagsasabi dito ng bahagi ng kwento ng buhay nito na missing link noon pa. Ngayon, naintindihan ni Sarah kung paano siya napunta sa gate ng mga Montilla. Pero wala na siyang bitterness. Nabura na sa sobrang kaligayahan niya sa piling ng kanyang ina at ng kanyang napakabait na stepfather na higit pa sa anak ang turing sa kanya.
And with her two loving and obedient younger brothers na iniidolo siya, ano pa ba ang mahihiling niya? Gusto kong bumalik sa EDSA, deklara ni Sarah Molina o Angelina, aka Ara. Ha? Sabay-sabay na napatanga ang kanyang mga magulang, mga kapatid, at sina Rosel at Larry. Ngumiti lang si Sarah. Para mamudmod ng foods, clothings, sa mga pulubi doon. Bahagi pala sila ng buhay ko. Then, mamahalin ko rin sila. Regular akong pupunta doon para magbigay ng mga donasyon. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Tuwang-tuwa naman sina Daniela at Marlu sa pasya ng kanilang anak. Nangangahulugan lamang na napakalaki nito ng maayos. Excited naman na nagsalita si Rosel. Oh my God! Bakit hindi na lang ganito? Kayong mga EDSA babies na natagpuan na namin, magkakaroon ng reunion sa EDSA at ang pinaka-highlight ng inyong activities ay ang pamimigay ng mga pagkain, damit at gamot sa mga pulubi doon. What do you say, Sarah? Great! Sumang-ayon kaagad si Sarah. Madali ng pag-organize dahil in constant touch pa rin kami sa mga dating EDSA babies na natagpuan namin. Pahabol na sabi ni Larry. That is going to be another and bigger affair. Pero ako, lalakad na kagad ako on my way to bring my gifts to the poor people of EDSA. Kasamang aking buong pamilya. Basta po, tiyakin nyo lang na matutuloy talaga ang reunion naming mga EDSA babies na ginagamit sa pagpapalimos ng mga sindikato noon. Walang mapansidlan ang kaligayahan ni Sarah, kaya nga gusto niyang gawin kaagad ay balikan ang kanyang pinagmulan. Masayang nagpaalam ang mag-asawang Rosel at Larry sa mga Molina. Isa pang misyon ang kanilang natapos. Isa pang sanggol ang lubusan pala nilang nailigtas noon. Sa piling naman ng mga magulang at mga kapatid, minsan pang nasabi sa sarili ni Sarah, o Angelina, o Ara, na wala na talaga siyang hihilingin pa sa Diyos. Kung meron mga relasyon sa mundo na panghabang buhay, ito ay ang relasyon natin sa ating mga ina. Kahit ano pa man ang kahinatnan ng ating buhay, nakasama man natin sila ng matagal o napunta tayo sa ibang pamilya, hindi mayaalis ng ating buhay ay pinagbigkis ng tadhana, simula pa lamang ng urang araw natin sa daigdig. Walang kapares ang sayang dulot ng pagiging ina. Para sa maraming kababaihan, ito ay katuparan ng kanilang mga pangarap at ang pagkakaroon ng kabuluhan ng kanilang pananatili sa daigdig. Ang pagbibigay ng buhay sa isa o ilan pang mga supling ay ang misyong ibinigay sa kanila ng Diyos upang mapanatili ang masaya at mahabang lahi ng isang pamilya. Para naman sa mga anak, isang napakasayang karanasan ang maaruga ng taong nagsilang sa iyo. Mula sa mga unang buhay mo, unang araw ng pagsasalita, unang araw ng paglalakad, unang araw sa eskwela, at iba pa ay isang karanasang walang katumbas na halaga. Ganito yata talaga ang epekto ng isang samahang pinagbuklod ng tadhana. Ang isang uri ng samahan na anuman ang pagdaan ng pagsubok ay mananatiling isang bigkis na hindi mapaghihiwalay ng sinuman. Isang uri ng relasyon na regalo ng may kapal sa lahat ng taong marunong umibig at kayang magbigay ng tunay na pagmamahal. Bible verse. Wala ng pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sa Juan 15:13. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sa Exodo 20:12. Maraming salamat mga ka-Ashlon sa inyong pakikinig ng ating kwento na sana inyong nakapulutan ng aral. Sana'y samahan ninyo ako muli sa mga susunod pa nating kwento. God bless everyone!